Magandang araw kaibigan. Itong kwentong ito ay ikinuwento ng isang kapitbahay namin noon sa akin. Kilala si Kuya Jomar sa lugar namin dahil siya ang may pinakamalaking tindahan doon. Mabait si Kuya Jomar. Lahat ng bumibili sa kanya ay kinakaibigan niya. May isa siyang anak at ang asawa naman niya ay itago na lamang natin sa pangalang Ate Linda. Si Ate Linda ang nagbabantay ng kanilang tindahan noon. Nung dumating ang kapatid ng asawa niya, kasama ang anak na 1 taong gulang pa lamang. Tuwing bumibili ako sa kanila, ang pamangkin ni Ate Linda ang kinaaaliwan ko doon habang naghihintay. Ang kulit-kulit ng batang iyon at talagang nakakaaliw dahil sa sobrang cute niya. Hapong iyon at naglalaro ang batang makulit sa tapat ng tindahan ni Ate Linda. Habang busy sila sa paglalaro, may isang matandang babae na biglang sumulpot sa likod ni Ate Linda na sa edad 50 anyos. Ang cute naman ng batang ito, puri ng matanda. Ang matandang iyon ang kinakakan sa lugar namin dahil sa isang chismis na isa daw siyang aswang. Pero hindi ako naniniwala dahil wala namang ebidensya. Matalim ang titig ng matanda sa bata dahilan para ito umiyak. Pinasok ni Ate Linda sa loob ang bata at tumigil naman ito sa pag-iyak. Kinagabihan, magsasara na sana si Ate Linda at Kuya Jomar ng kanilang tindahan dahil pasado na ito 12:00. Nagulat sila dahil nakita nila ang matanda na naglalakad sa tapat ng kanilang tindahan. Iyon yung matanda gabi na pero nasa labas pa din, sabi ni Ate Linda sa kanilang asawa. Ha? Saan? Wala namang matanda dyan eh. Kahit na naguguluhan si Ate Linda, ay hindi na lamang niya ito pinansin at isinara na lamang ang kanilang tindahan. Alauna na ng madaling araw, matutulog na sana sila pero napalahaw sila ng iyak ng kanilang anak. Ang akala ng kanyang ina ay naiinitan lamang kaya pinapali ni Ate Linda ang mag-ina sa kanilang kwarto dahil may aircon doon. Pero hindi pa rin tumitigil ang pag-iyak ng bata. Inilabas ng ina sa tapat ng bahay sa may terrace pero lalong lumakas ang iyak. Muli nilang pinasok sa loob ang bata, ayaw pa rin talagang tumigil sa pag-iyak. Hindi na alam ni Ate Linda at Kuya Jomar ang maging ina ng bata ang gagawin. Dahil ayaw pa rin tumigil ng bata sa pag-iyak. Hindi iyon simpleng iyak. Iyak iyon na para bang takot na takot. Pinagmasdan nilang bata, nakatakip ang isang kamay sa kanyang mukha at ang isang kamay naman ay tila parang nangangapa. Namumutla na ang bata sa kakaiyak. Pati ang kanyang ina ay gusto na ring umiyak dahil sa awa nito sa bata. Naririnig ni Ate Linda ang gripo na bumukas sa likod ng bahay. Pinuntahan niya iyon pero nangilabot siya na makita niya ang mahigpit na nakasara ang gripo. Bumalik siya sa kwarto kung saan ang bata at ang asawa niya. Laking gulat nila nang biglang pumutok ang ilaw at umusok. Sa pagkakataong iyon, alam ni Ate Linda na inaaswang yung bata. Nagsaboy ng asin si Ate Linda sa buong kabahayan at doon tumigil sa pag-iyak ang bata. 6:00 na ng umaga pero hanggang ngayon binabantayan pa rin nila ang bata dahil sa takot na ito nakunin ito. Sabi ng lolo sa akin, pag nagustuhan ng aswang ang isang bata, gagawin niya ang lahat para makuha iyon. Nabuntis ang asawa ng kuya ko pero hindi siya inaswang. May pangontra kasi. Nilagyan ng asin sa bintana at pinto. Pero pag nakuha nila ang bata, mamamatay daw iyon. At ang katawan naman ng bata ay mapapalitan ng katawan ng saging. Pero ganun at ganun pa rin ang itsura ng bata. Pag inaswang daw, kunin ang buntot ng pagi at ihampas sa aswang. Dahil doon, ang pinakamabisa na paraan para mamatay ang aswang.
at unti-unti magkakasakit at tuluyang mamatay.